Ang barangay naman sa Quezon City na nanatiling nakaalerto sa posibleng pagtaas ng tubig baha sa mga low-lying barangay, bunsod ng panibagong bagyong Dante at Habagat. Jim Tejano. Makaraang maranasan ng malawakang pagbaha sa ilang low-lying areas sa Quezon City. Calamity ang lungsod matapos aprobahan ng National Disaster Risk Reduction and Management Office o NDRRMC ang kahilingan ng LGU makaraang maabot ang 15% na populasyong apektado ng kalamidad, pagkasira ng serbisyo at patuloy na pagpapalikas. Ayon sa tala ng QCDRRMC, mahigit 38,000 na individual katumbas ng mahigit 10,000 pamilya mula sa 63 barangay ang naapektuhan ng bagyong Krising. Isa rito ang barangay Bagong Silangan na may 13 itinalagang evacuation center na mayroong mahigit 6,000 residente ang nananatili sa mga temporary shelter. Ayon kay Kagawad Winsel Beltran, nakahandaan niya sila sa panibagong bagyong Dante at naka-alerto at nakaalalay rin ng iba't ibang sangay ng ahensya sakaling mga ilangan ng tulong. Dito naman po sa barangay namin, sandang-handa naman po kami kasi taon-taon talagang nangyayari naman po ito sa barangay natin. Willing pong tumulong. Isa ang 68 anyos na senior citizen na si Nanay Winnie sa mga pansamantalang lumikas kasama ng kanyang asawa. Bukod kasi na sila'y nasunugan nitong mga nagdaang buwan, kasama rin sila sa mga apektado ng pagbaha sa kanilang lugar. Wala tayong magagawa. Dahil kailangan din lurgis natin ang buhay natin. Sa kabila nito, tuloy-tuloy rin ang pagre-repack ng mga good packs na ipamamahagi sa mga pamilyang apektado ng kalamidad. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang ginagawang paghahanap ng mga barangay sa 2 batang inanod ng tubig nitong mga nakaraang araw. Jim Tejano para sa 100% balita.